Isang magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. May panibagong topic at gagawan po tayo ngayon ng reaction video. Mula po ito kay Boss Balita TV. Title po nito, Hudyat na ba to? Chinese Ambassador nagtatago na. Pinapahanap na sa Pinas. Si Mayor Alice Guo damay dito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagtatago ng ambasador ng China. Ayun. Mananagot na si Ambasador Wang, pinaghahanap na siya dito matapos ang ginawang pag-amin ng Vice Admiral. Nirecord ng Chinese Embassy ang pag-uusap nila. Kumpirmadong espiya ng Chinese Ambassador ng China. Ayon kay Senator Francis Tolentino, ba't di pa kasuhan ng DFA Ambassador ng China? Tama. Kasuhan nyo ng kriminal tapos ipatawag nyo na dito. Ano pa bang inaantay nila? Makatakas si Ambassador pabalik ng China? Mukhang yan ang inaantay nila. Is the DFA conducting its own internal investigation into the matter? Walang ginagawa po ang DFA. Ang DFA naghihintay na may mag-file ng kaso. O sino magpa-file ng kaso? We'll ask the Department of Justice. Ang DFA may poder na mag-declare ng persona non grata. Hindi ko rin alam kung ano pa yung hinihintay natin dito. Sir, pinapatawag po namin yung ambassador kapag meron hong prima facie case na Dapat talaga makasuhan na yan kasi actually, di ba, wiretapping talaga at talaga pong ano po, espiya po talaga yan ng China, no? Talaga pong hindi po dapat to palampasin at sayang po ang opportunity na mahuli po talaga yan, no? Kailangan po kumilos na po talaga dyan ng DFA. naihayag. Halimbawa ho, may kasong sinampa na sa NBI, sa police, doon lang ho mag-a-action ang Department of Foreign Affairs. Kailangan may kaso. Kailangan ho na isampa yung kaso para mag-react ho kami officially. Yung mga water cannoning natin, wala namang kaso yun na sinasampa. Tama. Tapos pinatatawag natin yung paghaharang doon sa mga rore, wala namang kasong sinasampa pero pinatatawag. Kailangan ba ho magsampa pa ng kaso? Sir, sa kaso po nito na wiretapping, kasi po it's considered as a criminal case. Ano po ba yun dapat mag-trigger ng pagpapatawag ng isang ambassador sa ng host country para sabihan sila na mali yung kanilang ginagawa? Pero speaking of pagtakas, Dapat talaga yon ano, wag pa pagsawalang bahala yan. Kasi pag nakatakas na yan, syempre, hindi na mapipiga yan, no? Hindi na talaga maiimbestigahan yan at hindi talaga natin malalaman kung ano talagang balak niyan. Kasi nga, obviously, nag-wiretap po sila, illegal po yun, maling-mali po yun, kasi po talaga pong kahit saan pong larangan ay hindi po pwede yon. Invasion of privacy po yun kasi po unang-una po sila po ay dayuhan po sa ating bansa, no? Dapat talaga ma-actionan po yun para po mahuli po yung ano na yan, Chinese na yan. Sila na mali yung kanilang ginagawa. pero speaking of pagtakas ng espiya, malakas din ang pakiramdam nila kay Mayor Guo na isa din to sa mga posible pang tumakas matapos sabihin Chinese talaga to si Mayor Guo. Hindi siya Pilipino, parang robot daw kasi tong makipag-usap. Tama. Una muna, no, yung mga nakuha ko doon, malaking posibilidad na si Mayor Guo hindi siya Pilipino. Actually, hindi talaga Pilipino yan kasi po, no, paulit-ulit po ang kanyang sinasabi. Yun nga, parang robot at scripted, no, para po talagang sinaulo niya yung kanyang mga sasabihin. Talaga pong, ano siya hindi siya recollective. Kumbaga, wala siyang memory talaga nung past niya, no, lalo nung kabataan niya. Talagang nakakatawa po talaga, kaya po talagang sobrang nabansagan siyang amnesia girl, no. Talaga pong wala po siyang masabing concrete na detalye nung kanyang past, no. If you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. Tama. But if you are Filipino and you were born here, convince us because we want to be convinced. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Lecheng farm na lang, paulit-ulit talaga yung farm na yan. Ano? Lumaki po ako sa farm, gano'n. Grabe tong Alice Guo natin. Halatang scripted po talaga. Ibig sabihin, sinaulo po talaga, no? Memoryado niya yung mga sasabihin niya. Hindi po yung galing talaga sa memorya mo. Noon talaga yung sa puso mo, saka sa utak mo. Nung tayo po, di ba, ako po, magsi-50 anyos sa po ako, no? Pero alam ko pa rin po yung kabataan ko. Minsan nga po, naalala ko pa yung unang-una po akong nadapa, unang-una akong nagkasugat,
No, unang-una ako napalo ng nanay ko. Alam na alam ko po 'yon hanggang ngayon. Kahit po maghalos magsi-50 anyos na po ako, no. Pero ito po, no, bata-bata pa po si Alice Guo, pero po talaga pong hindi niya po alam yung kanyang kabataan at paulit-ulit po siya diyan sa sinasabi niyang lumaki siya sa farm. Nakakairita po talaga na kaya po gigil na rin po dito si Senator Legarda. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Tama. Nothing to be defensive about. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Saan po? Saan pong lugar? Sa Pilipinas, sa Central Luzon, sa Tarlac o sa Banban? Tarlac po. Saan po sa Tarlac? Matatalaib Tarlac po. Ano po? Matatalaib Tarlac Isang na po. barangay? Yes po, nakita ko po dito sa birth certificate ko po. Aroy, nakita sa birth certificate. Kayo ba, kailangan niyo po ba tumingin sa birth certificate nyo kung saan kayo lumaki? At doon nyo lang ba maaalala kung saan yung lugar kung saan ka lumaki? Red flag po talaga, no? Red flag po talaga tong si Alice Guo. Halata po talaga na scripted po to. Talaga pong may nag-coach po dito kung ano yung mga sasabihin niya para sa uluhin niya na yun ang sabihin niya, no? Obviously po, no, napapagalaw po ng pera po itong si Alice Guo, no? At talaga pong nakakalungkot lang po na nanalo po to dyan sa Bamban Tarlac, no, na hindi naman po talaga siya, obviously po talaga, hindi po talaga siya Pilipino. Nakakalungkot po talaga, no, napasukan po tayo ng Chinese dyan sa Bamban Tarlac at namuno pa po bilang mayor. No, you would have recollection of your childhood, right? Can you just give us a recollection of your childhood? Sino po yung best friend nyo? Saan po kayo nag-aral? Kung meron kayong makamag-anak? Recollections of, you're only 38 years old. Tama. You will remember your childhood. I mean, I'm double your age, but I would remember my childhood in Malabon. Tama, 'di ba? Tama 'yun, 'di ba? Double your age in si Senator Legarda. Pero naaalala niya pa rin yung nakaraan niya. Yun nga yung mga nabanggit niya, alam niyo. Kahit ako, magsi-50 anyos na ako, pero alam ko yung childhood ko. Alam ko, na-explain ko kanina, 'di ba, yung kailan ako unang nadapa, kailan ako unang napalo ng nanay ko, saan ako nag-aral ng elementary, kahit nung nursery, alam ko rin 'yun. Pero itong talaga si Alice Guo, hindi niya po alam. Lagi niyang sinasabi, lumaki daw siya sa farm. Bullshit eh. Your childhood. I know homeschool. I can't believe anyone is totally homeschooled all her life. Yes. Please tell us about your childhood. Your Honor, lumaki po ako sa farm. Which farm? Which farm? In what barangay? In what LG? Opo, Barangay Virgen de los Remedios, Bamban Tarlac din po. Different po from the one po sa QJJ, yung katabi lang po niya. Nabenta po siya year 2000, hindi ko po maalala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Yung farm yan, no? Kumbaga, daig mo pa parang si Tarzan, no? Laking gubat, lagi mo sinasabi yun. Laki po ako sa farm, gano'n. Hindi naman yun eh. Puro halatang halata talaga, no? Pati yung pagsasalita niya, no? Yung pagkakasunod-sunod talaga. Talagang scripted po talaga. Talaga pong meron pong nagmamando sa kanya na ito ang sabihin mo kapag in-interrogate ka dyan sa Senado. Grabe tong Alice Guo na to, no? Obvious na obvious po, no? Wag po tayo magpapaloko dito sa mga Chinese na to. Obviously po, Chinese po yan, hindi po yan Pilipino si Alice Guo. Lumaki po ako ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Lumaki kayo mag-isa. Kasama ko po ang katulong, kasama ko po yung mga kasamahan ko po sa farm. Sana all may katulong. And Sino po yung makasamahan nyo sa farm? Sino yung katulong na naaalala nyo, pangalan, nationality, at sino yung nag-alaga mula kayong napanganak 38 years ago? Tama. At binibisita kayong ama nyo mula saan? Sa bansang Sina. At tell us about your childhood. Your Honor, sa farm po ako lumaki, sa Bamban po ako Lecheng farm yan talaga, no? Talagang may may pattern talaga. May pattern talaga yung kanyang pagsasalita, eh, no? lumaki. Lumaki po ako mag-isa. Pinupuntahan po ako ng tatay ko. How I wish po. No, okay. You cannot grow up alone from the time you were born. Tama. Opo. So the formative years from the time your mother birthed you up to perhaps 10 years old, sino po yung inyong naging caregiver o yaya? Hindi naman pwedeng mag-isa lang po kayo sa farm. Correct. Binibisita kayo ng ama nyo mula saan. So sino po yung sabi nyong kasambahay nyo
na nagpalaki sa inyo? Sino po yung sabi niyong mga kaibigan niyo, kasama niyo sa farm? Sino po? Para may... In short, I'll be very honest. Talagang naiirita na rito si Madam Senator Legarda eh. Grabe. Please convince us that you were born in the Philippines, that you are Filipino, and that you are not what people suspect you to be. Dediretsuin ko na po. Kumbinsin mo kami kasi hindi po pwedeng hindi nyo maalala Tama. yung inyong first few years Tama. of living na formative years. Para makumbinsi kami because we want to be convinced that all elected officials are Filipinos and not spies of other countries. Tama, kudos no, kudos po rito kay Senator Legarda. Napakahusay niya po magtanong no, rektahan po no. Kasi po lahat po talaga naiinis na rito kay Amnesia Girl eh. Kaya po talaga purong ano eh. Talaga pong scripted po yung mga sinasabi, halatang ano eh, aral no. Aral yung mga sasabihin niyang dialogue kumbaga nga, di ba? Talaga pong nakakainis na rin talaga. So, as a nationally elected official, and I won in Tarlac, number 1, I think, or 2, and I won in Banban, perhaps you even carry me your sample ballot, we have to know. Di ba ho? So, if you're really Chinese and fronting for other people, go back to your country. Tama. But if you are Filipino, and you were born here, convince us because we want to be convinced. Rektahan nyo no, if you're Chinese, go back to your country. Grabe, Madam Lauren Legarda. Grabe, yun talaga. At kung ikaw ay Pilipino, convince me, convince us. Di ba? Totoo yun, para magkaalaman talaga. Paglapag ka ng mga detalye ng kabataan mo, hindi yung lumaki ako sa farm, iniwan ako ng tatay. Gratulado to. So I'm trying to help you by trying to make you recall about your childhood. Hindi pa din, kasi parang scripted. Yes. Kasi I was born on this. This is what I can remember. And then when I ask you the same question, it's the same rote. Yes. R-O-T-E. So convince us. Your Honor, lumaki po ako sa Bamban Tarlac. Kala ko, farm na naman sasabihin mong bullshit ka eh. Binago lang ng konti eh, no? Sira ulo, bullshit ka. Lumaki po ako sa farm. Paulit-ulit. Opo. Anong barangay, anong farm, sino po yung nag-alaga sa inyong sabi nyo na binibisita kayo ng ama nyo, ano yung family situation, sino pong makalaro nyo, kaklase nyo, kung homeschools kayo, sino po nag-homeschool sa inyo, ganun po. Madam Senador, ako po ay lumaki po sa Barangay Virgen de los Remedios, Bamban Tarlac po. Ako po ay isang Filipino. Lumaki po ako kasama po yung mga empleyado po namin sa farm. Ipaprovide ko rin po yung mga pangalan. Come and go din po naman kasi yung mga naging empleyado po. 38 years ago po, Madam Senador, wala po ako talagang maalala ng sobra. Pero meron pa po ako isang kasama ngayon po na Bullshit ka, ako kasasabi ko lang kanina, magsi-50 anyos na ako, pero alam ko lahat ng childhood ko. Ikaw, 38 years old ka lang, hindi mo alam bullshit ka. Talagang sinungaling itong na to eh, no? Itong Chinese na to eh. tagal na po sa amin, si Mang Boy po, na hanggang ngayon, kasama ko pa rin po siya. Sa susunod po, baka pwede ko po siya i-present din po dito para makilala niyo po. And in fact, 14 years old pa lang po ako, nagtatrabaho na po ako. Kilala po ako ng barangay chairman na mention po kanina na ipapaimbita. At bumibili na po ako ng mais. Pwede po ako mag-present po ng mga pangalan po nila na magpapaalam lang po ako sa kanila kung pwede ko po sila i-disclose po yung names po nila. At Excuse me, San Loren, kung pwedeng idagdag, kung kaugnay nyo lahat ng mga taong ito mula nung pagkabata nyo, pwede nyo bang ikwento ng mahaba-haba ng konti in Kapampangan? Kasi syempre, kausap nyo sila sa sarili nilang lengguwahe. Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan, pero mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang piggery po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, San Loren, just for the record, may mga nag-o-observe na mga kababayan natin, pati mga netizens ng mga Kapampangan. Yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Kapampangan po ang lengguwahe nila. Yes, yes. Wala na, checkmate na talaga to, no? Checkmate na to si Alice Guo na to, na panggap na Pilipino. Hindi po talaga. Wala pong maniniwala po rito. At kung may maniwala po rito, magsama-sama na kayo pumunta ng China. Nako, magsilayas kayo rito sa Pilipinas, no? Talagang to, legit po tong Chinese, no? Nako, yung mga salita alam po nito. Tayo po, alam po natin Pilipino tayo eh. 'Di ba? Hindi naman tayo magkakaroon ng amnesia
na hindi mo maalala yung childhood mo ng ganun-ganun lang. Napakabata pa niya, 38 years old, kalokohan po yun na hindi niya alam yung mga detalyeng tinatanong ni Senator Legarda. Wala po siyang halos na sagot doon, no? Talaga pong iba po yung leeway, no? Leeway ng kanyang pagsasalita. Talaga pong scripted po talaga, obviously. May binabago lang siya pag naiinis na po si Senator Legarda. May binabago lang siya mga ibang termino, pero ganun pa rin po yung format ng kanyang pagsasalita. Halata pong aral. Anyway, Can you Sen. Lauren, speak? please Oh, proceed. thank you for that interjection. It's very helpful. Magsalita po kayo sa Kapampangan kung kayo lumaki sa... Madam You do. Senador, konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Di Okay, takla mo po. what Chinese language do you speak? Fukien or Mandarin? I can speak Hokkien po. Okay, speak in Fukien now. Bo, More. Tell us more about your life in China. wala po akong life po sa China. Dito po ako lumaki sa Weh, ay nako, wag mo kaming bibilugin. Yung nag-greet ka pa, no? Yung kalat na kalat na yun, nag-greetings ka. Nakalimutan ko ano yung nag-greet ka doon tungkol sa Chinese New Year ba, whatever, no? Correct me if I'm wrong. Ang fluent mo sa Chinese. Nako. Wag mo kaming pinagloloko, Alice Guwan ako. Pilipinas po. Tell us about your life in the Philippines and tell us about your family in China in Fukien. Family ko po in No, in China. Fukien. Please tell us about your father who's from China and he used to visit you when you were a child, and the family of your father in China, and where are you from China in Fukien? Ganyan kaya gustong ipagsalitain ni Senator Legarda ng Chinese itong si Alice Guo para po matansya niya kung talaga pong confluent po talaga itong si si Alice Guo na mag-Chinese, na ibig sabihin lang po nun talaga na talagang sa China po siya lumaki. Kasi po ang binabanggit po rito ni Alice Guo na siya po ay laki dito sa Pilipinas at iniwan daw siya sa farm ng kanyang tatay. Kasi po hindi po siya magiging fluent talaga sa Chinese kung iniwan po siya sa farm dito sa Pilipinas diyan sa Bamban, Tarlac. Yun po, no? Alam ko po yung psychology na ginagawa rito ni Senator Legarda, no? Para po ma-checkmate niya to itong si Alice Guo. Matatansya niya ngayon kung sobrang fluent ba mag-Chinese itong si Alice Guo at hindi siya fluent magkapampangan o wala siyang ganong alam sa Kapampangan. So, kung mas lamang siya na fluent siya mag-Chinese, talaga pong yun na. Kitang-kita na po doon talaga na siya po ay Chinese at hindi siya laking farm dito sa Pilipinas. We have interpreters and perhaps I can understand a little. Yes po. Guai lao pe tui tai lok lai. Continue. Halata po na na kunwari nag-aanga-angahan siya, no? Nagtatanga-tangahan siya kunwari, parang ginaganon niya yung salita niya, pero in hindsight talaga o sa totoo talaga, alam niya po o dire-diretso niyang kaya magsalita ng Chinese. Para po naisip niya rin po yan na parang chine-checkmate siya nito ni Senator Legarda, nagtatanga-tangahan po siya rito kunwari. Pinuputol-putol niya po yung salita ng Chinese. Alam na po natin yan. Nako, hindi po buo ang Pilipino, no? Kaya po wala pong maniniwala dito na Pilipino itong si Alice Guo. Qua si Trung Quốc lang. Qua si Philippines lang. Tell us about your relatives. Pakikwento po ang mga kamag-anak ng iyong ama. San sa bansang Sina ang inyong ama at ano ang ginagawa niyo? Sinabi niyo embroidery, etc. Negosyo at mga kamag-anak niyo doon. Tell Sen. us. Lauren, before she answers, Yes. maybe we can ask Ms. Batay, our Chinese interpreter, just to interpret to us what the mayor said. Thank you. Ms. Batay. Okay, so in English, the interpretation would be, my father is from China. I am not a Chinese. Where? I am a Filipino. I mean, you're obviously half Chinese because if your father is full Chinese and your mother you claim is Filipino, right? Your Honor, ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Okay. What do you recall in 1986 when you were born? Hap ka nga anak ng teteng ka. Siyempre yung tatay mo Chinese Parang tinatakmil mo naman yung tatay mo, yung dugong Chinese mo. Kaloko talaga dito para lang masiksik niya sa utak ng tao na Pilipino siya Buwisit talaga. Your And Honor. why is it that you obtained your birth certificate? To be fair, sometimes people only have their birth certificates much later. But tell us the process of obtaining your birth certificate in what year? What year did you get your birth certificate?
Your Honor, 2005 po. Yes. How did Lauren, you... if I may just quickly add to your Please, earlier please, question. proceed, Madam Chair. Mayor, may childhood photos ba kayo sa Bamban? Yes. Meron po, nung bata po ako, Madam Chairman, hindi po talaga uso cellphone. Pero sa nangyari po, meron po camera mga po. circulation po ng mga pictures ko po ng teenage life ko po sa conception. I can provide po. In fact, hindi ko po alam na meron po pala akong ganun picture. Could you kindly give us the earliest photos of yourself and your family and your workmates, playmates in your very exclusive and closed farm that you said, and your relatives in China and your father's relatives, and the time that you were born, 1986, hindi naman, okay, walang cellphone, but you must have photos and Yes po. proof of your homeschooling. Siyempre, pag homeschooled, meron pa rin yan mga report card, hard Tama. copy pa ron, hindi pa soft copy eh. Yes po, Your Honor. Hahanapin ko po yung mga picture po. Pati po yung mga tao po, pati po yung mga empleyado po na kasama ko po. What was the situation, Mayor Go, noong 1986 when you were born? Where was your mother? Where were your parents? And sa mga binibisita kayo ng iyong ama at ang kasama niyong lumaki ay sino? Fill in the blanks, please. Your Honor, 1986 po, nung pinanganak po ako, wala po akong any knowledge po. Dahil baby pa po ako noon. Lumaki po ako, may nakikita po ako mga kasama po ng... Siyempre yung kwento-kwento, 'di ba? Ako alam ko nung pinanganak ako, alam ko kung sino yung mga nanonood. Ay nako talaga, alis ko talaga. Obviously, 'di ba? Kapanganak mo lang nung wala ka talaga. Pero 'di ba? Pwede mo malaman 'yun na siyempre ikaw magtatanong ka nung childhood ka, ano bang ano nung pinanganak ako, sino bang ang mga nandoon, ganyan. Ay nako, alis ko talaga, nakakainis ka talaga. Naging kasama po, naging partner po ng tatay ko po. At lumaki po ako sa farm. Isa na rin po yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. Sikat na sikat talaga si Teacher Rubilin, no? Grabe talaga to si Ayos ko talaga, no? Amnesia girl, eh. Can you please state once again your mother's name? Amelia Leal po. Biological mother ko po. And have you ever met her? Hindi ko po siya nakasama. Mhm. Have you ever met her? Hindi po. From the time you were born, from 86, hindi po nyo na sila yan. Hindi na po. And tinanong po nyo sa inyong ama o sa mga kalaro nyo kasamahan sa farm? Your Honor, how I wish po I have a perfect family po. No, we lead imperfect lives. So I don't want to intrude on that. I just wanted to make sure. So, sa Magdadrama na naman to. Para yung interview niya sa ABS-CBN, no? Kala niya matadaan niya sa drama niya yung ano, eh. Sa kwentong teleserye niya, yung Taong Bayan. Busy talaga to, eh, no? Talagang yun talaga, no? Talaga pong kinukuha niya po yung puso ng masa. Hindi na po uubre yan ngayon. Matatalino na po ang tao ngayon. Hindi niya na mauuto ang mga Pilipino. Obviously po talaga na nagsisinungaling po itong taong to. napagkaalam ba nyo ay Pilipino ang inyong ina? Opo, yan po ang sinabi po sa akin ng tatay ko po. At lumaki po ako dito sa Pilipinas po. At wala rin po, Madam Senador, wala rin po ako ibang citizenship kung hindi Filipino lang po. How did you acquire your... How did you obtain your birth certificate in 2005? Minigay po sa akin, hindi po ako yung nag-prepare po nitong birth certificate. Hiningi ko po sa tatay ko po yung birth certificate ko po. Was this discussed, Madam Chair? Did the PSA already look at the birth certificate? That was what was being discussed earlier, right, when I arrived? Yes. So that was, we will ask for the report from the PSA on the authenticity of that birth certificate. Tama. So tell us more. I know that time is up now. Tell us more in Fukien, your childhood situation. I don't want to be intrusive, and there's no reason to explain about all of us have imperfect lives, but tell us about your childhood so we get to know you better, and your Chinese playmates, if any, Filipino associates or playmates, if any, and your family in China. In Fukien po. In Fukien, Sen. please. Opo. Sa We farm, want to hear you speak your language. ang language ko po ay Tagalog po, Senador. Ako po ay isang Filipino. Wag kami. Talaga ba? Ay nako. Sa Yes. farm po, ang gamit pong namin lengguwahe po ay Tagalog po.
But speak Hokkien. I just want to I hear can it. speak Hokkien po, pero ang Yes. ginagamit po na lengguwahe po sa farm po ay Tagalog. There's nothing wrong with knowing languages. Yes, po. If you're good in Hokkien, speak it, right? For after all, your father's Chinese and you're half Chinese. Don't be ashamed of that. Opo, hindi naman po ako nahihiya, naman po ako na-ashamed. Madam Senador, mas kaya ko po ikwento na mas fluent sa Tagalog kasi yan naman po ang mother tongue ko po kaysa sa Chinese language po. Talaga ba? Kaya okay lang po na ikwento ko po in Tagalog. Okay, proceed. If you don't like to speak the language of your father, then speak in Filipino. Opo. Briefly please, Mayor, dahil malapit na tayo mag-suspend for Ay, today. opo, sorry po ma'am. Thank you. Just brief. Apo. Thank you, Madam Chair. Lumaki po ako sa farm, 14 years old pa lang po ako. Nag-aalaga na po ako ng baboy. Ako nagpapaanak. Ako rin po nagbebenta po ng mga fatteners po na nilalabas po ng farm. Medyo, hindi po yung negosyo. Mula po 1986 when you were born, your recollection, 86 to the time you obtained your birth certificate in 2005. Madam Senador po, nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talagang malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala, pero wala po No, talaga I'm ako not malala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Any of us. I said 86 to 205. Between the day you were born and 9 years old, you would have some recollection. Ako nga po, doble ng age nyo. Naaalala ko pa yung childhood ko na ako'y 5 years old eh. Tama. Yung sinasabi ko kanina, ako nga magsi-50 lang, di ba? Alam ko yung childhood ko eh. Grabe ka talaga, Mayor. Kilala ko pa yung grade school teachers ko eh. Yun lang po. Huwag tayo magpilosopo po dito. I mean, obviously, I'm not asking you, how was it when you were born? Hindi po. From 1986 to 205. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. Kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Tama. Just, magkwento, parang kaibigan. Parang nagpunta senador sa'yo, oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay niyo dito? Napana kayo sa farm? How was your life when you were born? Ganun. Sino yung neighbors nyo, playmates nyo, paano yung pamilya, binibisita ka ng ama mo, ganun. Kwento lang. Madam Senador, As a Filipino, as you claim. Opo, gustong-gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po namin empleyado rin po. Kaming ko po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po namin empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po Ako, sila. maaralin pa ng mga abogado. Tinatanong lang, napaka-clear na tanong ni Senator Legarda kung sino yung playmate mo, magkwento ka na parang kaibigan o parang tropa lang. Hindi niya ma-explain. Kailangan parang kanyang dalhin yung mga taong yan na sinasabi niya dyan sa Senado. Napaka-simple nun eh, no? Kung talagang hindi ka nagsisinungaling at naaalala mo yung childhood mo, kayang-kaya mo yung ikwento kahit na informal way, kahit na hindi formal eh. Kahit informal. Kayang parang tropa nga lang eh, di ba? Ganun eh. Gusto po yung mga tropa ko dun, mga kaibigan ko dun. Kalaro ko ng shato yan, saka ng touching runner, di ba? Ganun eh. Simple eh. Pero hindi niya masabi dito, kailangan pang sinasabi niya nang dadalhin pa niya dyan sa Senado yung mga tao na yon. Obviously, hindi niya po alam. Ibig sabihin po noon, nagsisinungaling siya. Scripted po talaga ang mga dialogue dito ni Alice Guo. Teka po, anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata isang abogado mo sa likod mo. Anyway, the first 9 years of your life, what is the first image that comes? Tell us about your farm life. Must be a charming, idyllic life, right? Opo, nasalo po ako ng farm. Di po ako pinag-aral po ng tatay ko po. Ang nagtuturo po sa akin si Teacher Rubilin po na na-mention ko po nung nakaraan na Senate hearing. And how I wish po really, Madam Senador, na I have a perfect life po. However po, Aroy, talagang scripted. Paulit-ulit niyang sinasabi yung perfect life leche na yan, sinasabi yung the farm bullshit. Pagkwento ka na informa, harap lang may script eh. Di ba? Yung format ng kanyang pagsasalita talagang scripted talaga. Obviously. 'Di ba? Hindi tayo, 'di ba, pag may sinabi tayo kung hindi scripted, hindi mo na maaalala yung nakaraang sinabi mo in just 30 seconds lang eh. Makakalimutan mo na 'yun eh, 'di ba? Yung pagkaka-format, yung pagkakasunod-sunod ng sinabi mo, hindi mo na agad maaalala 'yun eh kasi kumbaga sa rap freestyle eh, nagpe-freestyle ka eh. Ganun yun eh, pero siya talaga, mulat sa pool ng interview na to, ng interrogation na to sa kanya, ganun yung format ng kanya pag sinasabi niya. At naku, how I wish I have a bullshit, may pag ganun ka pa siya, wala namang may interesado dun sa perfect life mo eh.
'Di ba? Yung sinasabi mo na yan eh. Lahat tayo imperfect ang buhay natin, lahat tayo hindi walang perfect sa mundo. Hindi mo dapat sabihin na yun, ang kulit ng po. Siya na kayo na, high blood din naman dito kay Alice Guo na to. Imperfections or perfection? Kwento lang nga eh. Opo. 9-10 years po. Siyempre man, Mayor, may maalala, 38 ka lang eh. Opo, sa farm nga po ako lumaki po, Madam Senador. Hindi po naging normal po, hindi po naging normal po yung I'm buhay ko asking po. nga normal or it's Madam Chair, I know that time is limited and I would want to get to know the mayor. As I said, we're giving you the Pero bilib din ako kay Senator Legarda, kahit na medyo napipikon na siya talagang haba pa rin ang PC niya. Kasi ako nga eh, nakikinig lang ako at ginagawan lang natin to ng reaction video. Busit na ako talaga eh. Kasi mula't simula hanggang tong huli, sa farm po ako lumaki, how I wish I have a perfect life, puro ganun yung sinasabi niya. Yung format po ng pagsasalita niya talaga pong written eh, obviously, di ba? Talaga pong scripted. opportunity to prove to us that you are Filipino. We ask you the questions which I would ask normal people. I would ask you, Lisa, tell me about your childhood, right? Sure, in our childhood, I talk about my child. Yun lang. Nothing to be defensive about. You don't have Tama. to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Tell us about your childhood. So we're Busit na rin siya. Madam Legarda eh, no? Kahit di na mo bad trip dito eh, no? Taga paulit-ulit eh, parang robot nga naman eh. convinced that you have a childhood in the Philippines. Tama. And if we ask you to speak about a foreign language, to speak in a foreign language that you are nabihasa ka, ay hindi, mas magaling po ako sa Filipino. Ba't may kakaya kung magaling sa Hokkien? Kung magaling ka mag-Mandarin? Tama. Wala, maganda nga, marami ka na lengguwahe. I will leave it at that and I will ask more questions in the next hearing because ano ba ang ating pinupunto dito? Na dapat ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi nagpapahintulot ng mga sindikatong kriminal na nagbibigay ng mga peking birth certificate at ibang dokumento Tama. na nabibigyan tuloy minsan ng mga Philippine passports o nakakabigay ng ID ng Philippine government agencies na deprive tuloy ang ibang Pilipino Tama. sa mga benepisyo. At hindi lang yan, maari pa, without judging you or prejudging you, na mahalal sa mga posisyon na maaring maging national security issue. Tama yon kasi po hindi na po natin maaalis talaga yan at talaga pong yung corruption po talaga sa gobyerno ay talamak po yan. Maaari po talaga hindi po maaari, malamang sureball po yan na po talaga may nabayaran po dyan sa mga ahensya na yan kung paano siya nagkaroon ng Philippine passport, kung paano siya nagkaroon ng birth certificate sa PSA, ganun Kasi po obviously lahat po ng sinasabi dito ni Alice Guo ay scripted aral, para po talaga ito yung dapat mong sabihin. Sa uluhin mo to, ito sinulat natin yung mga dapat mo lang sabihin dito kay Senator Legarda o kung sino man na mag-i-interview sa'yo. Ito lang yung format na sasabihin mo. Kasi nga wala kang alam sa sa childhood mo kasi nga Chinese ka, hindi ka Pilipino. 'Di ba? Wala kang knowledge kasi hindi ka talaga laki dito sa Pilipinas. Kaya ito ang mga sasabihin mo para hindi tayo mabisto. Ganun 'yan, nako. Kaya kawawa po ang Pilipino talaga dito kung may ganito pong makakapasok, 'di ba? Na nanunungkulan sa ating gobyerno. Particularly diyan sa Bamban Tarlac, nakakapagtaka po talaga kung bakit nanalo yan si Alice Guo diyan. Kasi hindi po talaga siya Pilipino, obviously. Kahit hindi pa po matapos ang session na to o tong interrogation sa kanya na to, obviously kitang-kita na po natin, hindi na po kailangan i-memorize yan, matatalino po tayong lahat, hindi po Pilipino yan si Alice Guo. I'm not judging. I'm basing it on what I've heard and read, and I'm giving you the chance to prove that you are Filipino. Yes, so I will leave it at that. Thank you very much, Madam Chair, for the time and the patience, and I would like for her to submit the photos that you requested, the name of the teacher, and perhaps the teacher who helped her homeschooling, names of employees, their full names, Tama. photos, addresses, playmates, etc. You must have a neighbor who knew you in the 80s, right? Tama. Imposible mo walang may kilala. Hindi pwedeng sumulpot ko na lang ng 2005 tapos I'm Filipino, I'm here. Okay. Yun po, I leave it at that. I'm not yet convinced, but I really sincerely want to be convinced because it would break my heart if we have a foreigner
who is an elected Yes. official. It would break my heart kung gano'n. Tama talaga. Hindi po talaga dapat kasi yun nakakadismaya po na meron pong foreigner na hindi po Pilipino na nanunungkulan po sa ating bansa. Maling-mali po yun. Dapat po ang nanunungkulan po sa ating bansa ay dugong Pilipino talaga. Yung masasabi po nating legit na Pilipino, hindi po tulad ditong mayor na to na halos wala nakakakilala sa kanyang lugar at nanalo. Nanalo talaga na bilang mayor. Nakakalungkot po yun no, kasi po nag-iingat po talaga tayo ngayon dahil po talaga pong meron po tayong hidwaan between China. At marami na nga po tayong na encounter na napapasok po tayo ng Chinese spy, no. Talaga pong kailangan po mag-ingat po talaga ang ating gobyerno, particularly lahat po tayo mga Pilipino kasi po may hidwaan po tayo sa China. It's really a national security risk. Yes. So I'll be very strict with DFA and with TSA sa inyong you better straighten that out yung mga sindikato nandiyan sa mga ahensya ng gobyerno na Tama. nagbenta ng mga birth certificates. Thank you, Madam Chair. Ayun ang ate po nagawa po ng reaction po itong video po ni Boss Balita TV. Ilalagay ko po sa description ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanya. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayong itong reaction video. I-comment nyo na lang po sa baba kung ano po naramdaman nyo dito po sa ating nasaksihan na video ni Alice Guo at sa iba pa pong issue dito. Ano po ang aral na makikita po natin dito? Ito po, money makes the world go round. Real talk po yan, no? Money makes the world go round. Kapag may pera ka, magagawa mo ang lahat ng bagay. Particularly dito sa Pilipinas. Kasi po, alam na natin na marami pong corrupt sa atin. Kaya po, sana po, wag po tayong magpapabulag ng dahil sa pera. Kasi po, lalo po alam nating mali yung bagay na ginagawa po ng taong may pera. Wag po tayo magpa-influensya dyan kasi po hindi po talaga maganda yon. At may karma po talaga. Hindi po araw-araw Pasko, ika nga nila, no? Talaga pong bandang huli ay lalabas din ng katotohanan at ikaw ay makakarma. Real talk po yan, no? See you all sa susunod. God bless and peace out. Bye.